Noong 2006 sa panahon ng digmaan, ang US Army ay nagtatag ng mga outpost sa northern Afghanistan upang labanan ang mga rebelde at sa pagnanais na makipag-ugnayan sa mga taga roon para maibaba nila ang kanilang mga armas. Isa sa mga outpost na ito ay ang PRT Kamdesh na matatagpuan sa liblib na lambak na napapalibutan ng mga bundok. Ang pagkakahiwalay na ito ay naging dahilan upang ituring ang outpost na ito bilang bitag ng kamatayan. Isang gabi, isang bagong pangkat ng mga sundalo ang inilipat sa Kamdesh. Hindi sila masaya tungkol dito ngunit naging kasundo nila ang mga sundalo na naroon na. Sa ilalim ng isa sa mga kama, napansin nila ang salitang, "It doesn't get better." Kinaumagahan, pinagmasdan ng mga bagong lalaki ang kanilang paligid habang ang ibang mga sundalo ay nagpapaliwanag kung paano ginagamit ng mga rebelde ang mga bundok para sa biglaang pag-atake. Bigla silang nakahanap ng aso at naghanda si Zahid na barilin ito, ngunit agad siyang pinigilan ni Skuza dahil iniligtas niya ang aso para kunin itong alagang hayop. Sa sandaling iyon, nagpaputok ang mga rebelde mula sa mga bundok. Ang mga sundalo ay agad na tumakbo para magtago habang sila ay nagpapaputok pabalik, sinusubukang iwasan ang pagsabog na nagsimulang sumabog sa outpost. Dahil nagulat sila, hindi nagtagal ay naubusan sila ng bala, kaya ipinadala si Carter para sa dagdag na bala. Gayunpaman, nabigyan siya ng maling bala at pagkatapos ng ilang pakikipagtalo, kinailangang tumakbo pabalik ni Carter. Ang mga sundalo ay patuloy sa pagbaril at pagpapaputok ng mortar upang sirain ang kanilang target na agad na nagbigay sa kanila ng tagumpay. Pagkatapos, sinipa ni Gallego si Younger at ininsulto dahil sa pagpapaputok ng sobrang lapit sa kanyang ulo. Pagkatapos ay bumalik si Carter na may dalang tamang bala at pinagalitan dahil sa pakikipagtalo sa panahon ng labanan. Sa malapit ay natuklasan ng mga sundalo ang isang lalaki na nawala ang bahagi ng kanyang mukha at sumigaw para sa manggagamot. Maya-maya ay nakatanggap ng tawag ang mga sundalo na nagpapaliwanag na ang kanilang nasugatan na kaibigan ay nakalabas sa operasyon ng maayos at muli siyang sasama sa kanila sa lalong madaling panahon. Samantala, pinagalitan ni Kapitan Kiteng ang mas batang sundalo dahil nahuli itong humihit-hit ng marijuana. Dahil alam niyang hindi babawasan ang sahod dahil hindi ito gaanong mahalaga dito, ininsulto siya ni Kiteng ng pribado at binawasan ang kanyang libreng oras. Kinabukasan ay inanunsyo ni Kiteng na kailangan nilang pagbutihin ang kanilang relasyon sa mga taga roon at magsaayos ng Shura, na isang uri ng Muslim Council na ginagamit upang talakayin ang mga mahahalagang gawain. Pagkaraan ng ilang oras, dumating ang mga sundalo sa gusali ng Shira upang makipagkita sa mga matatanda ng nayon. Kahit na armado ang mga taga roon, iniwan ni Kiteng ang kanyang sandata at proteksyon sa labas upang patunayan na siya ay nandito para sa kapayapaan. Kasama si Mohammed bilang kanilang tagasalin, ipinaliwanag ni Kiteng sa mga matatanda na gusto niyang ihiwalay ang mga sibilyan mula sa Taliban upang mapanatili silang protektado. Nag-alok din siya ng pera at kontrata. Sa sandaling iyon, natapos ng isa pang sundalo ang pagsusuri sa gunshot residue na nagpapatunay na ang isa sa mga gwardya ay bahagi ng pag-atake kahapon. Sinabi ni Kiteng na dapat niyang iulat ito na magiging sanhi ng pagkawala ng sariling karangalan sa mga nakatatanda. Pagkatapos ng maraming pagtatalo, pinababa ng mga matatanda ang sandata ng kanilang buong grupo at nakipagyakapan si Kiteng sa pinuno. Nang gabing iyon ang mga sundalo ay nag-ihaw ng karne, umiinom, nagbabahagi ng ilang kwento mula sa bahay, at sumasayaw sa musika upang magdiwang. Nang sumunod na araw, muling nagpaputok ang mga rebelde mula sa mga bundok at mabilis na tumakbo ang mga sundalo para magtago. Nagsimula silang bumaril ngunit sa pagkakataong ito ay hindi nagtagal ang laban. Maya-maya ay kinaladkad ni Hart si Younger palabas ng kanyang silid. Sinisigawan siya dahil ninakaw ni Younger ang larawan ng kanyang asawa upang magkaroon ng pribadong oras gamit ang kanyang sariling kamay. Pinag-push up ni Hart si Younger habang humihingi ng paumanhin sa litrato, ngunit hinalikan pa ito ni Younger. Samantala, si Kiteng ay nakatanggap ng utos na ilipat ang malaking tactical na sasakyan sa Naray. Ipinaliwanag ng iba ang potensyal na panganib dahil ang kalsada ay masyadong makitid, ngunit ipinaalala sa kanila ni Kiteng na ang mga utos ay utos. Nagboluntaryo pa siyang magmaneho ng sasakyan. Sa sumunod na ilang oras, ginagabayan ng maliit na truck ang tactical na sasakyan sa mapanganib na daan sa paligid ng bundok. Masyadong malaki ang sasakyan at madalas na dumulas ng kaunti ang mga gulong nito sa gilid. Pagsapit ng gabi,
Kinailangan nilang huminto nang may nakita sila sa unahan, ngunit nang tingnan nilang mabuti ay natuklasan nilang isa lamang itong patay na manok. Ang truck ay patuloy na umaandar at halos itulak si Carter sa kalsada, ngunit nahawakan siya ni Romesha sa tamang oras. Nang subukan din ng tactical na sasakyan na umabante, nahulog ito sa gilid at sumabog, na ikinamatay ni Kiteng at ng iba pang mga sundalo sa loob. Sa sandaling bumalik sila sa outpost, ang mga nasawing sundalo ay binigyan ng maayos na libing. Maya-maya ay dumating si Ilesquez upang maging bagong kapitan ng outpost at inilibot siya ng mga sundalo habang sinasabi sa kanya ang lahat ng tungkol sa pag-atake mula sa bundok. Biglang may sumabog sa lupa at muling nagpaputok ang ilang mga rebelde mula sa mga bundok. Ang isa sa mga sundalo ay naliligo at kinailangang tulungan ang kanyang mga kasama habang nakahubad. Pagkatapos ng pag-atake, nagpadala si Ilesquez ng isang pangkat na magpapatrolya. Ang grupo ay sumunod ngunit sa kanilang paglalakad patuloy silang nagrereklamo tungkol dito, na iniisip na ito ay walang kabuluhan. Ginamit ni Romesha ang pagkakataong turuan ng iba kung paano sasamantalahin ng isang aktwal na mahusay na pag-atake ang mga mahihinang lugar ng outpost at sisirain ang kanilang mga gusali ng supply kasama ang mga generator. Pagkalipas ng ilang araw, natuklasan ni Kirk ang isang taga roon na kumukuha ng mga larawan sa lugar at nagsimula siyang habulin. Muntik nang makatakas ang lalaki ngunit nabangga siya ng isa pang sundalo at natumba, na nagbigay ng oras kay Kirk na hulihin siya. Matapos mahanap ng koponan ang kanyang cellphone at ang mga larawan, ang lalaki ay nakaposas at si Thompson ay patuloy na nagbabantay habang ipinapaliwanag ang malungkot na kwento ng pamilya sa likod ng mga peklat sa kanyang braso. Ang isa pang Shura ay inayos, at sa pagkakataong ito kalahati lamang ng matatanda ang nagpakita. Ang mga matatandang lalaki ay nagreklamo dahil hindi nila natanggap ang perang ipinangako ni Kiteng, ngunit sinabi ni Ilesquez sa kanila na magbabayad lamang siya pagkatapos ng pagsisiyasat sa likod ng mga larawan sa cellphone. Sa gabi, si Mohammed ay bumalik mula sa nayon na nagsasabi na ang Taliban ay naghahanda para sa isang malakihang pag-atake dahil ang nayon ay hindi masaya sa kakulangan ng pera. Gayunpaman, ang kanyang babala ay hindi sineryoso dahil nagbibigay siya ng hindi totoong babala araw-araw. Nang maglaon ay kumuha si Ilesquez ng koponan sa isa pang patrolya. Si Mohammed ay nakikinig sa radyo upang marinig ang anumang usapan ng kaaway, ngunit sinabi niyang hindi niya maintindihan ang ilang mga wika. Nang makarating sila sa tulay, tumawid muna sina Kirk at Carter upang matiyak na ligtas ito. Pagkatapos, tumawid si Ilesquez kasama si Younger para lang tamaan ng pagsabog sa gitna ng tulay. Iniligtas ni Younger ang sarili ngunit nalaglag si Ilesquez sa tubig. Ang dugo ay lumabas sa mukha at bibig ni Younger na ikinagulat niya. Nang gabing iyon, sinubukan ng mga sundalo na harapin ang kanilang kalungkutan sa pamamagitan ng musika. Nakarinig si Romesha ng ingay at pumunta siya para mag-imbestiga. At nakita niya si Ilesquez na nanginginig at bumubulong sa sarili na may hawak na sandata. Habang pinapakalma siya, dahan-dahang inalis ni Romesha ang mga bala sa sandata at pagkatapos ay ikinwento niya kung paano niya napanood ang isang malapit na kaibigan na namatay dahil sa sniper. Gayunpaman, malinaw na dahil sa trauma, hindi na maayos ang kalagayan ng pag-iisip ni Younger, kaya nang dumating ang helicopter upang kunin ang katawan ni Ilesquez, si Younger ay umalis din. Inihatid din ng chopper ang bagong pinuno na si Broward na nag-anunsyo na ang outpost ay isasara sa Hulyo at sinabi sa mga sundalo na tumutok sa tungkulin hanggang sa oras na iyon. Kinabukasan, ibinigay ng mga sundalo kay Broward ang Afghan ID na nakita nila malapit sa tulay. Naniniwala silang isa siya sa mga manggagawa mula sa hydroelectric plant kaya gusto nilang simulan ang paghahanap sa nayon. Ipinagbawal ito ni Broward dahil labag ito sa patakaran ng kasunduan at ipinaalala sa kanila na ipaubaya ito sa opisyal na nag-iimbestiga. Ang lahat ng mga protesta ni Romesha ay hindi pinansin. Lumipas ang oras habang ginagawa ng mga sundalo ang kanilang makakaya upang manatili sa nakagawiang gawain. Di nagtagal, nagsimula ang isa pang pag-atake mula sa bundok at habang ang iba ay nagpaputok pabalik, tinawag ni Romesha si Broward para sa backup. Gayunpaman, humingi muna si Broward ng positibong pagkakakilanlan ng armas. Ginamit ni Scusa ang kanyang binocular para kumpirmahin ito at lumabas ang isang grupo ng mga sundalo para tumulong. Pagkatapos ng pag-atake, muling pinag-usapan ni Broward ang tungkol sa mga patakaran ng kasunduan
na itinuturo na hindi nila basta-basta maaaring barilin ang isang tao para sa pagkilos na kahina-hinala at ang pagkakakilanlan ng radyo o armas ay laging dapat unahin. Sinubukan muli ni Romesha na magprotesta dahil malinaw na sila ay binabaril, ngunit ayaw ni Broward na mag-aksaya pa ng bala o lumala ang relasyon sa mga taga roon. Sa huli, inanunsyo ni Broward na dahil sila ay nasa ilalim ng presyon mula sa Afghan President, hindi sila aalis sa Hulyo. Ang mga sundalo ay makakakuha ng $1,000 na pagtaas at kung sila ay mapalad, aalis sila sa Oktubre. Ang grupo ay sumunod ngunit mas lalong naiinis kay Broward araw-araw, lalo na't siya ay umiihi sa mga bote sa kanyang silid at pinapalabas ang mga ito sa mga sundalo. Nang maglaon sa tanghalian, nilapitan ni Carter si Bond Ehrman upang ibahagi ang hindi pagkagusto ng mga tropa kay Broward. Ang lalaki ay umaalis lamang sa kanyang opisina upang tumay at lahat ng kanyang mga patakaran ay malinaw na nagpapakita na siya ay natatakot, kaya mahirap para sa grupo na seryosohin siya. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Bond Ehrman na si Broward ay nasa mas maraming laban kaysa sa kanilang lahat at ang kanilang tungkulin ay sumunod. Hindi nagtagal ay umulan at nanginginig si Carter sa lamig habang nagbabantay at nakikipag-usap kay Gallegos sa radyo tungkol sa relihiyon. Nang gabing iyon ay may nakitang paggalaw sa kabundukan at biglang may sumabog sa di kalayuan. Pinayagan ni Broward ang mga sundalo na bumaril ng mortar pabalik bilang isang babala at nagsalita ng maling coordinate, ngunit itinuwid siya ng koponan sa tamang oras at ang mortar ay pinaputok ng walang problema. Sa umaga ay nagkaroon sila ng pagpupulong upang pag-aralan ang sitwasyon. Kung ang mga rebelde ay naglilipat ng mortar ng ganun kadilim, nangangahulugan ito na mayroon na rin silang night vision ngunit hindi nila mahulaan kung saan nanggaling ang mga sandata na ito. Ang pagpupulong ay nag-ambala sa pagdating ng mga matatanda na nagdala ng isang patay na batang babae at inakusahan ang mga Amerikano sa paggawa nito. Masasabi ng mga sundalo na patay na ang batang babae sa loob ng ilang araw at sinadya siyang patayin ng Taliban para linlangin sila, ngunit babayaran pa rin sila ni Broward para maiwasan ang gulo. Inihayag din ng matanda na alam niyang aalis na ang mga Amerikano, na dapat ay lihim na impormasyon. Biglang sumigaw ang isang matanda sa sakit dahil kinagat siya ng aso, bagamat hindi malinaw kung sinadya niyang galitin ang hayop. Ipinaliwanag ni Mohammed na ang pagkagat ng aso ay lubhang kahiya-hiya sa kanilang kultura at ang mga matatanda ay humingi ng kabayaran. Nang walang pag-aalinlangan, pinatay ni Broward ang aso gamit ang baril bago pinagalitan si Scuza dahil sa pag-aalaga ng hayop sa panahon ng digmaan. Makalipas ang ilang sandali, ang mga sundalo ay nagsaya sa pamamagitan ng pagsubok kung sino ang maaaring magtagal sa waterboarding. Nag-ambala sila ni Broward na nag-anunsyo na inalis siya sa tungkulin at may darating na bagong kapitan sa loob ng ilang linggo. Kinumpirma rin niya na opisyal nilang isinasara ang outpost na ito sa ika-6 ng Oktubre. Iniwan ang pamamahala kay Bond Ehrman hanggang sa dumating ang bagong kapitan at sinabi niya sa iba na pinapayagan pa rin silang makipag-usap sa kanilang mga pamilya, ngunit hindi nila maaaring sabihin sa kanila ang tungkol sa Oktubre upang maiwasang makarating ang impormasyon sa kaaway. Lahat ay nagmamadaling tumawag sa kanilang mga mahal sa buhay at naging emosyonal nang makarinig sila ng balita mula sa bahay. Maagang umaga noong 3 ng Oktubre, 2009, si Mohammed ay tumakbo papunta sa outpost na nagsabing wala na ang lahat ng mga taga-nayon at daan-daang Taliban ang nakapaligid sa kanilang base. Muli ay hindi siya sineryoso, ngunit nang tumingin sila sa mga bundok na may binocular, kinumpirma nila na nagsasabi siya ng totoo. Ang mga pampasabog ay nagsimulang bumagsak sa kanilang kampo at ang mga sundalo ay nagmamadaling lumabas sa kanilang mga higaan upang tumulong sa pangkat ng pagdepensa. Nagsimula ang putukan habang ang mga rebelde ay tumakbo pababa ng bundok at halos matamaan ang ulo ng isang sundalo, ngunit iniligtas siya ng kanyang helmet. Tumakbo si Bond Ehrman sa communication room at natumba nang may sumabog sa kanyang likuran. Makikita sa mga kamera na napapalibutan ng mga rebelde ang buong outpost at walang lugar na ligtas. Hindi nagtagal ay sumigaw si Bond Ehrman sa radyo na humihingi ng tulong, ngunit ang air support ay darating lamang sa loob ng 2 oras. Naghanda si Thompson at tumakbo palabas upang tumulong, para lang mapatay kaagad. Ang iba pang mga sundalo ay kumilos upang maabot ang mga long-range weapon at ang mga sasakyan para sa pagtatakip, at laging pinapanatili ang pagpapaputok. Di nagtagal ay naubusan na sila ng bala, kaya nagmamadaling pumasok si Carter sa supply room upang makakuha ng higit pa. Masyado siyang natagalan,
kaya ang mga sundalo ay nagsimulang magtago sa loob ng iba't ibang mga truck. Samantala, si Romesha ay tumatakbo sa paligid ng base, nagbibigay ng mga utos at binabaril pabalik ang sinumang kaaway na nakikita niya sa bundok. Nagtago si Kirk sa loob ng isang gusali para magpalit ng armas at mabilis na lumabas para umatake. Gayunpaman, bumagsak siya dahil sa pagsabog at isang putok ang nagpatumba sa kanya, kaya kinaladkad ng kanyang mga kaibigan ang katawan pabalik sa loob. Malinaw na ang outpost ay natatalo sa labanan at si Zahid na desperado ay tumakbo upang makita si Bond Ehrman, na humihingi ng air support at ipinaliwanag na ang kanyang mga tauhan ay hindi na makakalaban ng walang bala. Si Bond Ehrman na galit ay nagsabi kay Zahid na gawin ang kanyang makakaya sa ngayon at itinulak siya palabas ng gusali. Sa infirmary, ang ilang mga doktor na mayroon sila ay abala sa mga pasyente at hindi makalabas upang tumulong sa mga mandirigma. Isang sundalo ang nagboluntaryong kunin si Kirk at tumawid sa outpost habang patuloy siyang umiiwas sa mga putok at pagsabog at bumagsak ng ilang beses sa proseso. Sa kalaunan, nakarating siya sa gusali at sa tulong ng iba, inilagay nila si Kirk sa stretcher at sinimulang buhatin siya patungo sa infirmary habang tumatakbo mula sa matinding pamamaril. Sa silid ng supply, may malaking kakulangan sa kaayusan dahil lahat ay gustong magdala ng bala sa bawat sulok ng base. Binigyan si Skuza ng bala para sa mga grupong naipit sa sasakyan, gayunpaman, nabaril siya kaagad pagkalabas niya ng gusali. Ang ibang mga sundalo ay naghagis ng gas grenade bilang takip at dinala ang kanyang katawan sa doktor. Sa kasamaang palad, patay na si Skuza sa oras na nakarating sila sa infirmary. Buhay pa si Kirk pero mahina ang pulso. Si Carter ay kumuha ng maraming bala na makakaya niya at nagsimulang tumakbo sa base, palaging nagkukubli bago siya matamaan ng pagsabog. Sa kalaunan, nakarating siya sa isa sa mga sasakyan at isa pang sundalo ang sumama sa kanila habang nagbabahagi sila ng mga bala. Si Romesha ay patuloy na pumupuslit sa paligid ng outpost na ginagamit ang anumang sandata na mahahanap niya sa daan. Isang granada ang sumabog malapit sa kanya at tumalon siya para umiwas, ngunit nasugatan pa rin ang kanyang braso. Ginamit niya ang kanyang radyo para humingi ng paumanhin sa mga sundalo sa mga truck dahil hindi siya sigurado kung makakarating siya sa kanila kaagad. Pagkatapos, pumasok si Romesha sa isang gusali at gumawa ng bagong plano ng pag-atake kasama ang iba pang mga sundalo. Pagkatapos ay pumunta siya sa infirmary upang suriin si Kirk, ngunit patay na siya. Galit na galit, kumuha ng sandata si Romesha at tumakbo palabas upang maghanap ng lugar kung saan niya mababaril ang kaaway na sniper, na sa wakas ay napatay niya. Patuloy ang putukan habang patuloy ang pagsabog sa buong lugar. Dinala ni Hart ang bala sa isa pang grupo sa truck, ngunit nang subukan nilang umalis, ang sasakyan ay naipit. Sa sandaling iyon, natuklasan nilang nakapasok ang Taliban sa perimeter kaya umalis ang grupo sa sasakyan upang labanan sila, ngunit mabilis na nabaril si Hart at hindi nagtagal ay napatay din ang iba. Isang lalaki lamang ang nakaligtas at tumakbo siya upang ipaalam kay Romesha. Nakasama si Zahid ay binaril ang sinumang kaaway na naglalakad sa malapit. Sa lalong madaling panahon ay nalaman nila na ang kaaway ay nakapasok sa maraming unit sa base. Sa communication room, nakatanggap si Bond Ehrman ng tawag na nagsasabing malapit na ang reinforcement. Ang plano sa ngayon ay maghukay at kumapit hanggat kaya nila, ngunit pumasok si Romesha at sinabing dapat nilang makuha muli ang base. Ipinaliwanag niya na marami pa ring bala sa supply room, kaya ang plano niya ay kunin ito at harangan ang pangunahing gate. Habang tumama ang isang pagsabog sa communication building, binigyan ni Bond Ehrman si Romesha ng pahintulot na puntahan ito. Pinutol din niya ang lahat ng mga komunikasyon kung sakaling ang kaaway ay may hawak na radyo nila at ngayon ang mga grupo na natigil sa mga truck ay walang update sa sitwasyon. Pagod na sa paghihintay, nagpa siya ang grupo kasama sina Gallegos at Carter na kumilos. Bumaba sila sa truck at tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila habang si Carter ay nagbibigay ng takip, ngunit hindi nagtagal ay bumagsak si Gallegos at muling nagtago si Carter sa loob ng truck kasama ang isa pang sundalo. Sa sandaling iyon ay nakakita siya ng isang lalaking gumagapang habang siya ay dumudugo at gusto siyang tulungan. Sa una, pinigilan siya ng kanyang partner, ngunit sa huli, pumayag siyang magbigay ng takip. Lumabas si Carter at mabilis na inabot ang sugatang sundalo, sinecure ang kanyang binti bago siya binuhat. Sa mabilis na pagtakbo, nakabalik sila sa truck.
Pagkatapos magtipon ng ilang mga voluntaryo, pumuslit si Rom Esha sa paligid ng kampo at hindi pinansin si Bond Ehrman nang sabihin niya sa kanya na maghintay para sa machine gun. Sinimulan ng grupo ang pagbaril sa lahat ng mga kaaway na papasok sa kanilang base at patuloy na gumagalaw kahit na masyadong maraming usok sa lugar. Matapos patayin ang maraming rebelde, nakarating sila sa harap ng gate at si Rom Esha ay nakakuha ng silid. Nang sisimulan na niyang barilin ang mga lalaki sa bundok, isang bomba ang bumagsak mula sa langit na nagpapahayag ng pagdating ng air support. Sa tulong ng mga helicopter at bomba na pumatay ng napakaraming mga kaaway sa isang segundo, si Carter ay naglakas loob na umalis muli sa track. Patuloy siya sa pagbaril habang kumukuha ng radyo upang kumpirmahin na ang airstrike ay nasa kanilang panig. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa sasakyan at ginamit ng grupo ang radyo para tawagan si Bond Ehrman na nagpapaliwanag na malapit nang bumagsak ang malaking bomba kaya kailangan nilang makaalis doon. Inilagay ni Carter at ng kanyang kasama ang sugatang sundalo sa stretcher at tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila. Buti na lang at nakarating sila sa infirmary sa tamang oras at walang pagpipilian ng doktor kundi gamitin ang sarili niyang dugo para sa pagsasalin ng dugo. Sa lalong madaling panahon ang lahat ng mga nakaligtas ay nag-donate upang matulungan ang kanilang mga nasugatang kaibigan. Sa oras na dumating ang bagong kapitan na may reinforcement, karamihan sa base ay nawasak ng pambobomba. May iilan pang rebelde sa paligid kaya naghanap sila sa lugar ng bundok para pigilan sila. Sa outpost, naghanap din ng mga survivors sa bawat sulok upang tipunin ang mga bangkay at natagpuan si Mohammed na nagtatago sa isang cabinet na agad na nagsabing, "I told you so." Nang ang bagong kapitan ay pumasok sa base, iniulat ni Bond Ehrman ang mga namatay na umiiyak. Pinuri siya ng kapitan para sa kanyang pamumuno at ibinalita na kinabukasan ay pasasabugin nila ang outpost bago umalis. Nang gabing iyon ang ilang mga nakaligtas ay nagtipon-tipon at nagbahagi ng huling kanta upang magpaalam bago sila dinala ng mga helicopter. Habang lumilipad sila, pinanood nila ang pagsabog na tumapos sa pagsira sa outpost, bagamat nalulungkot sila nang marinig na hindi nakaligtas ang taong iniligtas ni Carter. Lahat sila ay nakakuha ng star para sa kanilang trabaho habang sina Carter at Rom Esha ay nakakuha ng medalya ng karangalan na naging most decorated unit ng digmaan. Makalipas ang 3 araw sa bagong base, tinawagan ng mga sundalo ang kanilang mga mahal sa buhay. Nagpatingin si Carter sa psychologist at nagkaroon ng PTSD-induced breakdown na nagpapahirap sa paghinga, kaya tinulungan siya ng psychologist na huminahon. Sa kalaunan, sinisi ng pagsisiyasat ang labanan ng Kamdesh sa maling pamumuno na nabigong mapabuti ang depensa ng base. Naging sanhi ito upang isara ang lahat ng malinaw na walang depensa na mga outpost. Ang labanang ito ang una sa loob ng 50 taon na nagbigay ng mga medalya ng karangalan sa 2 buhay na sundalo. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.